Listahan di umano ng mga nakatransaksyon ng pamilya Parohinog at hindi droga ang tinangkang itago ni Vice Mayor Nova Princess Parohinog sa raid sa kanyang bahay noong linggo. Ayon sa PNP, malaki raw ang maitutulong ng papel na ito para matukoy kung sino-sino ang mga may koneksyon sa pamilya Parohinog pagdating sa operasyon ng iligal na droga. Samantala, umakyat sa 16 ang bilang ng mga nasawi sa raid matapos bawian ng buhay ang isang nasugatang miyembro ng pamilya Parohinog. Live mula sa Ozamis City, may report si Rida Reyes. Rida. Marisa, pagkamatay daw ng ilang miyembro ng pamilya Parohinog matapos ang madugong raid na naganap nitong nakaraang linggo ng madaling araw, naniniwala ang pamunuan ng Ozamis Police na posibleng mapilayan o napilayan na raw di umano ang kalakalan ng iligal na droga na ilang taon ding naghari dito sa lungsod ng Ozamis City. Kalat ngayon sa social media ang videong ito ng operasyon ng pulisya sa bahay ni Vice Mayor Nova Princess Parohinog nitong linggo. Makikita sa video na habang hinahalughog ng raiding team ang mga gamit ng bise, tila may kinuha siya at pilit na itinago. Nakipag-agawan pa ang Vice Mayor at akmang isinubo ang bagay. Hindi malinaw sa video kung naisubo nga ba ito, pero sa kanyang kanang kamay may nakitang puting bagay. Ayon sa abogado ng mga Parohinog na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi shabu ang nakuha mula sa vice alkalde. Kinumpirma naman ng hepe ng Ozamis City PNP na si Chief Inspector Juvie Espenido, hindi nga droga ang nakuha kundi isang mahalagang piraso ng papel. Hindi yun shabu. Yun lahat ang details ng transaksyon nila sa drugs. Hawak na ngayon ng PNP CIDG ang puting papel. Ayon kay Espenido, malaki raw ang maitutulong ng listahang ito para matunton ang mga koneksyon ng pamilya Parohinog sa drug operations. Mga high-powered firearm naman ang mayat-mayang dumarating sa custodial center ng Ozamis City Police. Kusang loob daw na isinuko ng mga opisyal mula sa 40 barangay ang mga armas na ipinamahagi umano ng mga miyembro ng pamilya Parohinog. Lahat ng mga baril i-dispose sa mga tao nila para kung may trabahoin, ikaw magtrabaho doon, tapos ikaw magtrabaho, assignment ba, designation, task sa kanila na okay. Pag kayo ang makakuha, yung team na to, may 30%, 10%. Tinungo rin kanina ng pulisya ang dating mansyon ng mga Parohinog. Dito dalhin. Dito dinadalhin tapos Yung mga kompetensya, yun nga inanap natin ngayon. Kung saan inilibing ba. Kaya makita mo, hindi walang talagang didin dito. abandonado na ngayon ang lugar na kusa raw ipinagiba ni Mayor Reynaldo Sr. nang umupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Bukod sa lumang mansyon at farm ng alkalde, tinungo rin kanina ng PNP ang mansyon ng kanyang kapatid na si Ricardo at rest house ng isang general na malapit daw sa pamilya Parohinog. Umaasa naman si Espenido na tuluyan ng matutuldukan ang kalakaran ng iligal na droga na ilang taon nang naghahari sa lungsod. 10 to 15%. 10% na lang Yes, ang ang drugs. Masasabi natin hindi ang volume na nasa, kasi hindi natin alam kung ilang sako ang nandoon ngayon sa, but trying our best naman na makumbinsi sila na lalabas na lang, ilutang na lang yung drugs para wala nang hulihan. Samantala, nagpadala naman ng augmentation force sa Ozamis City si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ipinadala ang augmentation force kasunod ng mga ulat na natanggap ng PNP na may ilang grupo umanong nagbabalak na pasukin ang lungsod. Baka merong magsamantala. Gamitin nila na parang palabasin na retaliation ng grupo ng mga Parohinog. Yun pala ibang grupo na yun, nagsamantala. So, mabuti na yung prepare tayo. Sa pag-usad naman ng kaso ng mga Parohinog, kino-consolidate na raw ng pulisya ang kanilang final report kaugnay ng madugong raid nitong linggo kung saan 16 ang nasawi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos bawian ng buhay sa ospital ang isang kaanak ng mga Parohinog na nasugatan sa raid. Bukod sa magkapatid na sina Nova Princess at Reynaldo Jr., sinabi ng PNP na mayroon pa raw silang kakasuhan. Samantala, nananawagan naman ng tulong pinansyal ang isang sibilyang nadamay lang daw sa operasyon. Kwento ng 32 anyos na survivor na natutulog lamang daw siya noon sa harap ng kanyang bahay sa katapat lang ng bahay ng mga Parohinog. Napatakbo na lamang daw siya kahit walang makita sa dilim, maliban sa ilaw ng mga flashlight ng raiding team. Maya-maya pa ay natumba na lamang daw siya. Dito na siya tinamaan sa paa at dinampot ng mga pulis saka dinala sa ospital.
Maris, pagkatapos ng raid na naganap nitong nakaraang linggo ng madaling araw, sinabi ng Ozamis PNP na siguradong madaragdagan at siguradong magpapatuloy pa rin daw yung mga follow-up raids nila at maging yung kanilang ikakasang manhunt operation para makita itong si Ricardo Paruhinog na hanggang ngayon ay at large pa rin. Ang lahat daw yan ay gagawin nila hanggat hindi natutuldukan ang kalakalan ng illegal na droga dito sa lungsod ng Ozamis City. Maris. Rida, bukod kay Ricardo Paruhinog, meron pa ba silang ibang mga tinatarget dun sa kanilang isasagawang raid? Maris, yes, aminado si Chief Inspector Jovi Espenido na bukod doon sa mga kanilang tinatarget mula sa pamilya Paruhinog ay meron pa raw siyang tinutukoy na mag-asawa raw, 2 taon na hindi raw connected sa pamilyang ito na kasama rin or active din doon sa kalakalan ng illegal na droga dito sa Ozamis City. Sa ngayon ay itinanggi muna niya na sabihin kung ano ang pangalan ng mga ito para raw hindi masunog yung kanilang operasyon. Ngayon, bukod dyan sa mga pangalang yung ating nabanggit, Maris, ay yung mga sinasabi niya kanina na mga barangay officials di umano na ang ilan sa kanila ay posibleng nasasadlak na rin daw sa illegal na kalakalan ng droga dahil nga sila ay may basbas daw mismo galing kay Mayor Reynaldo nung siya ay nabubuhay pa para gumawa ng mga organized crimes at para raw maging kabahagi doon sa kumbaga sa kanilang process doon sa drug operations. So ang lahat ng yan, sabi niya ngayon, tayo ay magkaroon ng diplomasya. Kung gusto ninyo, sana ngayon pa lang mag-take ng initiative na kayo ay sumuko na at kung hindi, ang babala niya, tsaka ko kayo tutugisin. Maris. Meron kang binabanggit na 2 pang mga personalities na tinatarget umano ng mga pulis doon sa kanilang isasagawang raid. Kabilang ba ito doon sa listahan na nakuha doon kay Vice Mayor Nova Paruhinog? At kung hindi man, meron na ba kayong impormasyon na Rida kung sino-sino itong mga nasa listahan na ito? Maris, ang lahat ng listahan dun sa papel na puti na nung unang nakita natin yung video ay mukhang, yun nga, di ba kung ano-anong speculation yung mga lumutang, pero yun pala ay malinaw na papilya na merong daw mahabang listahan di umano. Yan daw ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG. Ngayon, tumanggi itong si Espenido na sabihin or i-disclose kung ano yung mga pangalan na yan. Pero one thing is for sure daw, yan daw ay matagal nang, itong mga pangalang ito ay matagal nang nakakatransaksyon nitong pamilya Paruhinog, particular itong si Vice Mayor Nova Princess. At ito raw ay yung mga nag-ooperate na ng droga, hindi lamang sa buong Mindanao, hindi lamang sa labas ng Ozamis, hindi lamang sa paligid ng Mindanao, kundi nakarating na rin sa Visayas at maging sa Metro Manila. At yan daw ang kanilang susunod na magiging hakbang sa pakikipag-cooperate nila dito naman sa mismong National Police para naman daw mas maging coordinated yung kanilang mga kilos dito sa kanilang intensified drug operations. Maris. Rida, I understand mismong si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang nagsasabi na posibleng may pumasok o manamantalang mga grupo dyan sa lungsod, no, sa Ozamis. As a matter of fact, may sinasabi siya na 2 bangka na puno ng mga tao. Ano ba ang impormasyon na nakuha nyo dyan mula sa Ozamis Police at anong naging hakbang nila? Apart of course from the statement of Chief PNP na magpapadala siya ng augmentation dyan sa Ozamis. Maris, it's good that you mentioned that kasi kahapon meron talaga tayong napansin na ilang truck na puno ng mga contingency, ng mga tropa mula sa Police Regional Office 10 at maging as far as Davao, sila raw ay pinadala dito. Pero ang sabi natin, ito ba ay nagkaroon kasi muna ng text scare, nagkaroon ng text blast na actually, Maris, naggulot ng medyo bahagyang pangamba sa mga tiga-Ozamis kasi ang fear nila baka raw maulit daw yung raid. Kasi ang nakalagay dun sa text scare na yun, meron daw at least 100 houses na i-raid kagaya nung nangyari last Sunday. Pero ang paglilinaw naman sa atin ni Chief Inspector Espenido, ito raw karagdagang mga forces na ito na dumating kahapon at hanggang ngayon ay naririto ay ipinadala para raw pumalit doon sa unang batch daw ng mga nagpunta rito na nakasama sa raiding team na sumama nung Sunday dahil mas marami raw yan. Siyempre, kailangan din naman daw magpahinga. Hindi naman daw ibig sabihin ay may pangamba na magkaroon ng retaliatory acts at attacks dahil dun sa pagkakapatay sa ilang miyembro ng pamilya Paruhinog.
Pero mas maganda na raw syempre na of course ma-energize din naman yung mga tropang nagpupunta rito dahil mainit nga daw ang sitwasyon ngayon. Hindi naman daw dahil sila nakakatanggap ng banta, kundi mas maganda raw na maging handa kung ano man ang mangyari dito sa Osamis City. Maris. Alright, maraming salamat, Rida Reyes. Ingat kayo dyan.